Magandang gabi po, 6 na araw na lang, bispiras na ng Pasko, kaya buhos na ang mga namimili ng pamasko. Sa Divisoria, sa lungsod naman nila, habang abala mga mamimili sa paghahanap ng mga pangreregalo, pangregalo na abot kaya, kaligtasan naman sa sunog. Ang pinagkakaabalahan doon ng Bureau of Fire Protection. Nakatawag po ng kanilang pansin ang mga ibinebentang Christmas lights na posibleng pagmulan daw ng sunog. Pati ang mga fire exit na halos harangan naman ng mga paninda. Mula sa Divisoria, nakatutok live si Steve Dailita. Steve! Vicky May, kasabay nga ng pagdagsa ng mga nagki-Christmas shopping dito sa Divisoria ay yung paniniguro rin ng mga otoridad dun sa kalikasan ng mga mamimili. Kanina, ilang bagay yung napuna ng mga taga Bureau of Fire Protection at kaagad niyang pinabago dun sa pamunuan ng mall dahil delikado raw sakaling magkaroon ng emergency. Dito sa tinaguriang bargain capital ng Maynila, sinimula ng BFP ang kanilang fire safety inspection. Agad tumawag sa kanilang pansin ang mga ibinebentang Christmas lights. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, mga depektibong Christmas lights daw ang madalas sanhi ng sunog. Sa pagkilatis pa lang daw sa wiring, malalaman na agad kung pangmatagalan o peligroso. Kahit may import commodity clearance o ICC sticker ang mga ito, importante pa rin daw na hanapin ang papeles mula DTI. Marami po tayong magagaling na kababayan sa pamimiki po, magaling, no? Dapat talagang sa mga kababayan natin, yung ano na lang nila, yung instinct nila na talagang safe yung produktong binibili nila. Di nakalusot pati ang paraan ng pagkakasaksak ng sample na Christmas lights. Kita nyo na, nakasaksak na doon, nakasaksak pa rito. Talagang ito, 3 patong, oh. Oh, delikado po ito. At saka kita nyo, open na open, pwede ka makuryente kung mahawakan mo. Ang ilang mamimiling nakausap ng GMA News, di bali na raw mahal ang Christmas lights basta't matagal ang gamitan. Tinitingnan talaga kasi yan ang pagmula ng sunog, lalo na pag malimutan. Pero miski na hindi talaga magdamagan ilagay. Nito lang Setyembre, mismong isang bahagi ng Tutuban Mall ang natupok. Inabot ng 2 araw bago tuluyang naapula ang sunog. Hanggang ngayon sarado pa rin ang bahaging iyon ng mall. Giit ng BFP, importanteng sapat ang fire safety feature sa isang mall na kadalasan dinaragsa ng hindi bababa sa 20,000 katao araw-araw. Kanina pinagana nila ang emergency lights. Sinuri kung di pa expired ang fire extinguishers, pati fire exits kung madaling buksan sakaling kailanganin. Di rin nakalusot ang firehouse cabinet na halos matakpan na dahil sa mga paninda. Sir, dapat ito wala po itong mga paninda. Walang Obstruction ito. Oh, alisin nyo to, ate. Ilipat nyo dun sa medyo hindi nakasagabal sa dadaanan ng ano natin. Yan. Maganda naman yung produkto natin, wag lang iharang dun sa mga madadaanan. Sa pag-iikot sa mall, inalam kung maluwag ang mga pasilyo. 1.2 meters ang standard na sukat ayon sa BFP, sapat para makatakbo at di magtulakan sakaling may emergency. Kasi sobrang dami ng tao sa loob, pag mayroong emergency, sa liit na ng pasilyo natin, ay ganun na mangyari, magkakaroon na stampede. Ang pamunuan ng mall nagpapatupad naman daw ng Green Line Policy pero sadyang may pasaway. Pinapatawan namin sila ng violation doon regarding doon. May mga gwardiya tayo nag-iikot doon. Kaya meron talaga hindi maiwasan na may matigas na pag-alis ng gwardiya, ibabalik. Alam niyo, Vicky, Mike, bandang 2:00 kaninang hapon, isang bata yung idinulog sa atin ng security officers nitong Tutuban Mall. Ang pangalan niya ay Ricardo Puño, 11 years old ito, at kasama niya raw yung kanyang ina na namimili. Sa kasagsagan nga nung siksikan, nawaglit siya dun sa kanyang ina, kaya nga nawala siya. At ang nakakatuwa nito, nung ating ipinagbigay alam at ating ipinanawagan sa DZWB Super Radio Mike, ay bandang hapon ngayon ay dumating na rito yung kanyang pinsan at paparating na rin daw yung kanyang ina. Sana ay magsilbing babala ito dun sa mga magulang. Kung kakaray-karayin niyo po ang inyong mga anak sa inyong pamimili dito sa Divisoria, mainam, nalagyan niyo po sila ng mga identification o yung mga tag, para nang sa gayon, madali ho silang maibabalik sa inyo sakaling sila ay mawala. Lalo at gaya halimbawa ngayon, Mike, siksikan at napakaraming tao ngayon dito sa Divisoria, Mike. Okay, maraming ingat kayo dyan. Maraming salamat, Steve Dailisan.